Yo, what's up mga Chismosa and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, pag-uusapan natin yung update dito sa ginawang issue na naman ni Yusek Claire Castro patungkol sa mga teacher na sinabihan niya nagtuturo or isa pa yung mga teacher sa mga nagtuturo sa mga estudyante na mga kabalastugan, yung mga hindi paggalang. So yan ang ating pag-uusapan ngayon. But by the way, thank you so much po ulit sa lahat ng patuloy na sumusuporta at nag-aabang sa ating mga ina-upload dito sa ating mga social media sa Facebook, YouTube, and TikTok. So patuloy po akong suportahan sa lahat ng iyong mga kaibigan. So without further ado, umpisahan natin to. Let's go! So yun na nga guys, maraming hinaing at maraming mga teacher ang nagalit talaga sa pahayag ni Yusek Claire Castro. Dahil nga, gaya na sabi natin nung nakaraang vlog natin na parang hindi pinag-iisipan ni Yusek Claire Castro yung mga sinasabi niya or mga binibitawan niyang salita. So dun sa mga video, sa mga reaction patungkol sa kanya, at sa mga kumakalat na mga video, is nakalagay dun na parang hirap-hirap or hindi niya kayang magsabi ng sorry. Tapos sinasabi niya, sa interview din niya, pinipilit din niya na sinasabi niya na wala daw siyang binanggit na ganon. So kung wala siyang binanggit na ganon na sinasabi niya sa interview niya, panoorin natin to. Ganyan pa rin po. Although ito po ay pribadong paaralan, pribado man o pampublikong paaralan, nandiyan pa rin po ang pag-uutos ng ating Pangulo na dapat na ang pagpaprotekta sa ating mga kababayan, lalo-lalo sa kabataan ay dapat paigtingin. At ang isa sa mga nakikita rin ditong solusyon ay dapat na ang mga kabataan natin ay naggagabayan. Hindi lamang ng kanilang mga magulang o hindi sa kanila mismong paaralan. Minsan na po natin nakita, mismo ang ibang mga guro ay lumalabag sa ganitong klase ng moralidad. Sila minsan ay nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung papaano maging walang modo, lalo-lalo na sa mga nakakatanda or sa mga ibang tao. Panahon na po, hindi lamang po ang gobyerno, lahat po tayo, especially pag nasa school, kayo po ang magsilbing pangalawang guro sa ating mga kabataan. At sana lang, ay matupad ang ating kahilingan na maiwasan na rin po sana sa social media ang mga kapwa nating Pilipino nagbabanta ng buhay ng karamihan sa atin kapag hindi sila sumasang-ayon sa opinyon ng iba nating mga kababayan. So anong masasabi natin sa video na yan? Diba? Tapos ito ang naging sagot niya. Panoorin din natin ito. Iniisip ko, saan ba dapat nasabihin kong mali ako? Sa ngayon po, saan iniisip ko dahil maliwanag yung aking pagkakasabi, nagkaroon lang ng maling konteksto nung sinabi ng ACT Party List or ACT Teachers na sinisisi ko ang mga guro. Wala po akong sinabi na sila ang may kasalanan. Kahit ulit-ulitin po nila yung ating sinabi, yan po ay pagpapaalala lamang na sila po ay mga iginagalang na guro na maghuhubog ng tamang kaugalian sa ating mga kabataan. So, siguro po ang dapat na magbigay ng paumanhin ay yun ang bigay ng maling konteksto sa ating sinabi. Dahil maraming nagsasabi na walang guro na nagturo ng mali. Ipinakita ko po sa inyo ngayon. So yun guys, ano ang masasabi niyo patungkol sa video na to, no? Na sinasabi ni Yusek Claire. So napaka talaga, no? Nang hirap na talaga sa panahon ngayon na pag nakaupo ka sa or may position ka sa gobyerno, kahit mali mo na, kahit harapan na talaga na nakikita ng maraming tao, nagagawa pa nilang magturo, manisi ng iba. At tinatanggi talaga nila. Recorded na, meron na tayong mga cellphone, cameras na kayang i-record. Hindi lang ang boses mo, kundi video talaga. So yun siya, so sana maging lesson sa ito, Yusek Claire, pero ewan ko lang kung may nagiging lesson ba ito sa'yo. Kasi nga, parang hindi ka marunong humingi ng sorry.
ano ka pa naman, spokesperson ka ng presidente ng Pilipinas na dapat talaga na ikaw yung nagiging inspirasyon sa pamamagitan ng iyong pananalita. Ini-inspire mo dapat yung mga guro. Kasi nga yung mga guro is hindi biro ang kanilang pinagdadaanan araw-araw. Ano? Dahil bukod sa mababa na yung sahod ng mga teacher na yan, labas na sa trabaho nila, ginagawa pa nila. Ang dami kong naging kaibigan at mga kakilalang teacher na kahit sa bahay, even Saturday, Sunday is ginagawa pa rin yung mga gawain nila na dapat sa school lang. At yung sa sinasabi mo na kailangan nagagabayan yung mga estudyante, yes, nagagabayan, pero ang unang-unang maggagabay dyan dapat walang iba kundi ang mga magulang. Dahil ang trabaho ng mga teacher is magturo, na magbigay ng knowledge sa mga bata. At hindi nila tungkulin na bantayan pa yung mga bata pagkalabas sa eskwelahan, pagkatapos nilang mag-aral. Hindi naman nila inaplayan ang pagiging isang yaya. So sana alam nyo yan. Huwag nyo pong minamaliit yung mga teacher natin. Marami akong kilalang teacher, even sa province, na nakatira sila sa bayan, sa Patag, pero pupunta pa sila ng mga bundok para lang makapagturo or para maturuan lang nila yung mga tribo. So, ganun kahirap yun. Tapos, ganun mo lang sasabihin, Miss Yusek Claire Castro. Wala kang pagpapahalaga sa mga teacher. Di ko nga alam kung talagang nag-aral ka ba para hindi mo alam yung mga ganyang bagay. Hindi ka ba na-inspire sa mga teachers mo nung ikaw ay estudyante pa? Kasi ako, personally, ang daming mga teacher ang tumulong sa akin na nag-aaral ako, na tumayo bilang magulang ko. Bakit? Hindi nyo na lang din ibalik yung mga batas kung paano tumatayo bilang pangalawang magulang ang mga teacher dati. Kaya nga lumaki yung mga ulo ng kabataan ngayon eh. Hindi mo na mapagsabihan. Kasi pag napagsabihan mo, pwede pa mademanda yung teacher. Samantalang sa panahon namin dati, pinapalo ka pa sa puwet, pipingutin ka pa, kukurutin ka pa, papaluin ka pa. Pero wala kayong magawa. Kasi nga, pangalawang magulang namin sila. At dahil doon, natuto ang mga bata. Hindi sila naging marurupok katulad ngayon na napaka-sensitive ng mga kabataan ngayon. Yan ba yung sinasabi nyo na dapat gabayan yung mga kabataan? Sa nangyayari, mas lalong nagiging loko yung mga kabataan. Tignan nyo sa mga nangyayari ngayon. In less than 2 months lang, nagkaroon na naman ng barilan na ganyan sa eskwelahan, sa loob pa ng eskwelahan. So meaning, wala ng respeto ang mga kabataan sa mga teacher o yung sinasabi ninyong pangalawang magulang. Yun na ba yun, Yusek Claire Castro? Kayo, sa mga viewers natin, ano ba yung thoughts ninyo patungkol sa napag-uusapan natin? Naranasan nyo rin bang magkaroon ng mga teacher na tinuring kayong anak? For sure. Or andun na kayo sa panahon na malaki na ang ulo ng mga kabataan. So yun lang mga kaibigan, and I think hanggang dito na itong vlog na to. And once again, thank you so much po sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa atin. At mag-subscribe kayo sa mga hindi pa nakakapag-subscribe para like kayo ma-update every time na mag-upload na ng mga bagong videos dito sa channel natin. And guys, support nyo rin po yung Facebook page natin at saka yung TikTok. So yun lang po. See you on my next vlog. Bye!